Kung nakita mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente dahil may isang banal na layunin na malapit ng matupad sa buhay mo. Itigil mo ang lahat ng ginagawa mo ngayon dahil ang ipapahayag ko sa iyo ay maaaring maging ang huling gabi na matutulog ka na may alalahanin sa pera. Pakinggan mo ako. Ang panalangin ito ay hindi karaniwan. Ito ay para sa mga taong hindi na kayang tiisin ang matagal ng paghihirap. Mga taong gising sa gitna ng gabi dahil sa takot, kaba o kawalan ng pag-asa. Naranasan mo na bang magising ng 10 oras ng gabi na mabilis ang tibok ng puso mo at hindi mo alam kung paano mo babayaran ang mga utang mo kinabukasan? Alam mo ang pakiramdam ng mahawakan ang wallet mo at wala kang makitang kahit 100 piso. Alam mo ang bigat sa dibdib kapag naririnig mong may tumatawag para sa koleksyon o may due notice sa email. Ang panalangin ito ay para sa iyo na pagod na. Para sa iyo na hindi na alam kung paano aahon. Ngunit ngayong mismong sandaling ito, isang bagay na makalangit ang nagsisimulang gumalaw. Isang biyayang hindi mo inaasahan ang paparating. Ito ang panalangin binubuksan ang mga pintuan ng kasaganaan para sa iyo. Oo, sa iyo. Kaunti lamang ang may lakas ng loob na pakinggan ito hanggang dulo, ngunit ang mga natapos, sila ang nakatanggap. Hindi bukas, hindi sa 1 linggo, ngayon. Dahil kapag ang langit ang kumilos, hindi na kailangan ng schedule. Kung nararamdaman mong ito ay para sa iyo, magpatuloy ka. Panatilihin mong bukas ang puso mo dahil sa loob ng ilang minuto, maaaring magbago ang lahat. At tandaan, ang pananampalataya ang susi na bumubukas ng mga pintuan, pero tayo pa rin ang kailangang humakbang papasok. Tahimik mong pakinggan, naririnig mo ba? Yan ang pagtawag. Marahil walang nakakapansin, pero alam ko na umiiyak ka sa katahimikan. Alam ko na may mga gabi na pinipigilan mong humikbi para hindi ka marinig ng mga mahal mo sa buhay. Alam ko na may mga umagang bumabangon ka na parang may batong nakadagan sa dibdib mo. At kahit ngumiti ka, ramdam mong wasak ka sa loob. Narinig ng Diyos ang bawat buntong hininga mong walang salita. Narinig niya ang tahimik mong pagiyak habang nakatalikod ka sa kama. Naramdaman niya ang takot mo nung nakita mong halos wala ng laman ang account mo at wala kang ideya kung saan ka kukuha ng pambayad bukas. Naroon siya noong pinilit mong maging matatag kahit gusto mo nang sumuko. Naroon siya noong sinabi mong, ayos lang ako, kahit hindi naman talaga. Hindi mo kailangang magsalita ng malakas para marinig ka ng langit. Naririnig ng Diyos kahit ang mga dasal na ibinubulong lang ng puso. Ngayon, gusto kong tanungin ka, ilang beses mo nang tinanong ang sarili mo kung may pag-asa pa? Ilang beses mo nang sinabing, Panginoon, hanggang kailan? Ilang beses ka nang umasa, nasaktan at pinilit muling bumangon? Alam ko, kasi napagdaanan ko na rin yan. Dumaan din ako sa mga gabing hindi ako makatulog sa sobrang alalahanin. Naranasan kong magpanggap na matatag habang tuluyang gumuho na ang loob ko. Pero sa gitna ng lahat ng yon, isang panalangin lang ang nagbukas ng liwanag. Isang bulong lang sa Diyos ang naging simula ng himala. Kaya kung nandito ka ngayon, hindi ito tsamba. Ang puso mo ay dinala rito dahil alam ng Diyos kung gaano ka nakapagod. Kung ngayon ay parang lahat ay gumuho, tandaan mo, ang mga pundasyon ng langit ay itinatayo sa gitna ng mga guho ng tao. Habang pinapakinggan mo ito, alam kong may bahagi sa loob mo na nagsasabing, tama, ito na yon. Hindi mo man masabi ng malakas, pero alam mong kailangan mo ito. Hindi ka nag-iisa. Habang binibigkas mo ang mga salitang ito sa isip mo, libu-libong tao rin sa iba't ibang dako ng mundo ang nasa parehong dasal, parehong luha, parehong pananampalataya. Tayong lahat ay bahagi ng isang buhay na kadena ng pananalig. At sa gitna ng unos, may tinig na dumarating na kasing lambing ng hangin, nagsasabing, anak, hindi kita nakalimutan. Dito mismo sa gitna ng bagyo, nagsisimula ng mabuo ang bahaghari.
At oo, hindi mo pa ito nakikita, pero ang liwanag ay papalapit na. May mga panalangin na tila karaniwan lang sa pandinig, ngunit may isa na tila may lihim na kapangyarihan. Isang susing espiritual na kapag binigkas mo ng taus-puso, parang bumubukas ang langit mismo sa itaas mo. Kaunti lamang ang nakakaalam nito, pero ang panalangin ito na maririnig mo ngayon ay tinatawag na dasal ng pagbubukas ng pintuan ng kasaganaan. At hindi ito basta tinuturo kung kani-kanino lang. Ito ay ibinubulong lamang sa mga handang tumanggap. Ito ang panalangin ibinubukas ng Diyos para sa mga anak niyang halos mawalan na ng pag-asa pero pinili pa ring maniwala. Ito ang panalangin binigkas ng isang ina na halos mawalan ng tahanan pero kinabukasan ay may dumating na tulong mula sa hindi inaasahan. Ito rin ang panalangin sinabi ng isang ama na nawalan ng trabaho at sa loob lamang ng isang linggo ay tinawagan siya para sa mas magandang oportunidad. Pero tandaan, hindi ito mahika, hindi ito garantiya ng instant na milyon. Ito ay paglalakad ng pananampalataya, pagtanggap ng biyayang nasa tamang sukat, sa tamang oras, at ayon sa kalooban ng Diyos. At kung ikaw ay narito pa rin, ibig sabihin may paniniwala sa puso mong hindi nawala. At ngayon, sa mismong sandaling ito, handa ka na. Isipin mong may isang lumang trangka sa harap ng pintuan ng iyong buhay. Sa bawat salita ng panalangin ito, isa-isang natutunaw ang kandado. Isa-isang bumubukas ang mga pinto, hanggang sa biglang bumuhos ang liwanag ng kasaganaan. Hindi mo kailangang ipilit kung magkano o kailan, sapagkat ang Diyos ang may sukatan at ang halaga na kanyang ipapadala ay ang eksaktong halaga na kailangan mo para makabangon, makabayad at magsimulang muli. Walang labis, walang kulang, kundi sapat at sagrado. Kaya't bago pa natin simulan ang panalangin ito, hinihiling ko sa iyo na sa puso mo ay sabihin mo ang mga salitang, "Handa na akong tumanggap." At habang binibigkas mo ito, isipin mong sa kabilang panig ng langit ay may mga kamay na inihahanda ang mga pinto. May liwanag na unti-unting bumababa at may kasaganaan na dahan-dahang inilalapit sa iyo. Hindi bukas, hindi sa isang taon. Ngayon, sapagkat kapag ang Diyos ang kumilos, walang makakapigil. At kung may bahagi sa puso mong nananabik, kung may bahagi sa iyo na naniniwala, kung may tinig sa loob mong nagsasabing, "Ito na," hayaan mong ang panalangin ito ang maging susi. Sapagkat ang panalangin ito, ang mismong panalangin magbubukas ng mga pintuan ng kasaganaan para sa iyo. Ama naming nasa langit, naririto po kami ngayon, buong kababaang loob, sa harap ng iyong presensya, sapagkat wala na kaming ibang matatakbuhan kundi ikaw. Panginoon, naririnig mo ang tibok ng puso ng anak mong ito na ngayon ay nakikinig, humihinga ng malalim, sinusubukang maging matatag kahit ang kalooban niya ay halos madurog. Alam mong ilang beses na siyang nadapa, ilang beses nang napagod, ilang ulit nang nangarap na gumaan ang buhay, pero paulit-ulit na bumabalik ang hirap, ang pagkakautang, ang kakulangan, ang takot. Ngayon po, O Diyos, sa gitna ng katahimikan ng gabi o sa gitna ng ingay ng isip, kami po ay dumudulog sa iyo ng buong pananampalataya. Hawakan mo po kami, Panginoon. Hawakan mo ang puso namin sapagkat hindi na namin kaya kung kami lang. Ilang beses na po naming sinubukang lakasan ng loob, magtrabaho ng mas marami, magtipid, magdasal, pero tila lalo lang kaming nalulugmok. Pero ngayon po, sa mismong sandaling ito, hindi na po namin ipinipilit ang sariling lakas. Kami po ay sumusuko sa iyong kabutihan. Kami ay sumasandal sa iyong plano, sa iyong oras, sa iyong kapangyarihan. At sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, idinudulog po namin ang panalangin ito para sa isang himalang pinansyal, isang pagpapala na magmumula sa langit, isang biyayang magpapabago ng aming takbo sa buhay.
O Diyos na makapangyarihan, buksan mo po ang pintuan ng kasaganaan sa buhay naming ito. Ilapit mo po ang mga taong may dalang oportunidad. Ilapit mo ang proyekto, ang trabaho, ang tawag, ang mensahe, ang koneksyon na magdadala ng bagong simula. Alisin mo ang bawat sagabal, bawat hadlang, bawat espiritu ng pagkaantala na pumipigil sa aming pagangat. Linisin mo po ang aming landas. Basbasan mo ang aming isip upang makaisip ng tamang hakbang. Palakasin mo ang aming pananalig na kahit wala pa kaming nakikitang resulta, ay mananatili kaming naniniwala na ikaw ay kumikilos na. O Ama, itinuturo mo sa amin na ang pananampalataya ay paniniwalang matibay kahit walang ebidensya. Kaya ngayon, sa gitna ng kakulangan, ipinapahayag po namin naniniwala kami. Kahit wala pang deposito sa aming account, naniniwala kami. Kahit wala pang tawag mula sa kumpanya, naniniwala kami. Kahit walang sulat mula sa bangko, kahit walang kontratang hawak, kahit walang malinaw na sagot, naniniwala pa rin kami. Sapagkat ang iyong salita, O Diyos, ay hindi kailanman napapako. Hindi mo sinabing magiging madali, pero ipinangako mong hindi mo kami iiwan. Kaya't kami po ngayon ay nananalangin ng may luha, ngunit may pag-asa, ng may takot, ngunit may tiwala, ng may kakulangan, ngunit may pananampalatayang sapat upang buksan ang langit. Panginoon, palayain mo po kami sa pagkaalipin ng utang, sa bawat interes na patuloy na lumalaki, sa bawat due date na parang pasaning di maibaba, sa bawat sulat ng paalala, sa bawat pagtawag ng takot. Palitan mo po ito ng kapayapaan, palitan mo po ng solusyon, palitan mo po ng himala. Idinadalangin po namin ang mga araw na wala kaming mailuto, ang mga gabi na puro instant noodles ang ulam, ang mga oras na wala kaming maipadala sa anak naming nag-aaral, ang mga pagkakataong kinailangan naming ipagpaliban ang gamutan, ang check-up, ang bayad sa ospital. O Diyos, isinusuko namin sa iyo ang bawat alaala ng kakulangan. Linisin mo ito ng iyong liwanag. Palitan mo ito ng mga araw ng kasaganaan, mga araw na may laman ang aming ref, mga gabing masarap ang aming tulog, mga umagang puno ng bagong pag-asa. At habang kami patuloy na nananalangin, O Diyos, ipinaalala mo sa amin na hindi mo kami pinabayaan kahit kailan. Hindi mo kami iniwan noong kami umiiyak sa dilim. Hindi mo kami binitawan noong halos hindi na kami makahinga sa bigat ng mga problema. Sa bawat buntong hininga, nandoon ka. Sa bawat iyak na walang tunog, nandoon ka. Sa bawat desisyong hindi na namin alam kung tama ba o mali, ikaw pa rin ang gumabay. Kaya ngayon, Panginoon, hinihiling namin na ang kapangyarihang nagbukas ng dagat na pula, ang kapangyarihang nagpatigil sa bagyo, ang kapangyarihang bumuhay sa patay, ay siyang bumukas ng pintuan ng kasaganaan sa aming buhay. Hindi po kami humihiling ng sobra, hindi po kami humihingi ng luho. Ang dalangin namin ay sapat na pag-ulan ng biyaya upang hindi na kami mamuhay sa takot, biyayang hindi lamang para sa amin, kundi upang maging daluyan din kami ng kabutihan sa iba. Panginoon, gamitin mo po kami bilang kasangkapan ng iyong liwanag. Turuan mo kaming gamitin ng tama ang salaping iyong ipagkakaloob. Bigyan mo kami ng karunungan upang ang bawat pisong darating ay magbunga, magpalago, at makatulong sa aming pamilya at kapwa. Pawiin mo po ang mentalidad ng kakulangan, ang kaisipang laging kapos, ang paniniwalang hanggang dito na lang kami. Palitan mo ito ng pananaw ng kasaganaan, ng posibilidad, ng bukas na pintuan, ng buhay na umaapaw sa iyong kabutihan. At habang ang mga salitang ito ay sinasambit namin, Panginoon, isinusuko rin po namin ang aming mga kinatatakutan. Isinusuko namin ang pag-aalinlangan. Isinusuko namin ang galit sa puso, ang inggit, ang sama ng loob, ang lahat ng emosyon na humahadlang sa daloy ng iyong pagpapala. Nililinis mo po kami ngayon, O Diyos.
Nililinis mo ang aming tahanan, nililinis mo ang aming pagkatao, nililinis mo ang aming pananalapi. At habang nililinis mo ang lahat, nagsisimula na ring dumaloy ang bago. Isang bagong simula, isang bagong kabanata, isang bagong biyaya. Habang kami patuloy na nananampalataya, pinipili po naming maniwala na ang aming mga kamay ay muling mapupuno, na ang aming mga bangko ay makakatanggap ng hindi inaasahang halaga, na ang aming telepono ay magriring at ang tawag ay dala ang sagot sa panalangin matagal na naming iniyak. O Ama, ngayon pa lang, bago pa man dumating ang biyayang hinihintay namin, nagpapasalamat na po kami. Nagpapasalamat kami hindi lamang sa kung ano ang paparating, kundi sa kung sino ka. Ikaw ang aming provider. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na hindi bumibigo. Kaya't sa gitna ng kawalan, itinataas po namin ang papuri. Sa gitna ng paghihintay, itinataas namin ang pasasalamat sapagkat alam naming ikaw ay tapat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay Diyos na kumikilos kahit hindi namin nakikita. At alam naming sa oras na ito, sa mismong minutong ito, may gumagalaw na para sa amin. May pagpapalang inilalapit na, may himalang papalapit na, at ito'y hindi dahil sa galing namin, hindi dahil sa sipag lang namin, kundi dahil sa kabutihan mo, sa grasya mo, at sa pagmamahal mong hindi nauubos. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa bagong simula, salamat sa pag-asa, salamat sa kasaganaan na alam naming paparating na. Salamat po, salamat, salamat. At habang kami nagpapasalamat, Panginoon, binibigkas din namin ang aming pananampalataya. Hindi ito pananampalatayang bulag. Ito ay pananampalatayang sinubok ng luha, ng gutom, ng pagkadismaya at ng katahimikan ng langit sa panahong akala namin wala ka. Pero ngayon, sa liwanag ng iyong salita, nauunawaan naming kahit sa katahimikan, naroroon ka. Sa panahong tila walang nangyayari, ikaw pala ay naghahanda ng masigit pa sa aming hinihiling. Kaya't ngayon, Panginoon, nagpapasya po kami na hindi na naming hahayaang ang takot ang siyang magdikta ng aming kinabukasan. Pipiliin po naming umasa, pipiliin naming maniwala, pipiliin naming magdasal araw-araw, hindi lang kapag gipit, kundi bilang tanda ng tiwala na ang aming Diyos ay buhay at kumikilos. At habang kami po'y namumuhay sa gitna ng pagsubok, umaasa pa rin kami na ang tagumpay ay hindi malayo. Pinanghahawakan po namin ang iyong mga pangako, O Diyos. Kapag sinabi mong bubuksan mo ang pintuan ng kalangitan, alam naming hindi ito metapora lamang. Ito ay katotohanan. Alam naming may mga pagkakataong bubuksan mo ang pintuan sa paraang hindi namin inaasahan. Maaaring sa isang kakilala, sa isang estranghero, sa isang email, sa isang idea na biglang pumasok sa isip, sa isang trabaho na hindi namin inaakalang matatanggap namin. Kaya't hinihiling namin, Panginoon, bigyan mo kami ng mga mata na nakakakita ng mga oportunidad na iyong ibinibigay. Huwag mong hayaan na ang pagod at desperasyon ay takpan ang aming kakayahang kumilos. Huwag mong hayaan na ang aming puso ay maging mapait. Palitan mo ito ng kapayapaan, palitan mo ito ng panibagong pananaw. Panginoon, habang kami ay nananalangin, ipinapanalangin din po namin ang lahat ng kasamang nanonood at nakikilahok ngayon. Hindi lang po ito panalangin para sa isang tao. Ito po ay panalangin ng isang buong komunidad na sabay-sabay humihingi ng pagbabago. Kami po ay nagkakaisa bilang isang katawan ng pananampalataya. At dahil dito, naniniwala kaming mas malakas ang panalangin sapagkat sinabi mo sa iyong salita na kung 2 o 3 ay nagkakaisa sa iyong pangalan, ikaw ay nandoon. Kaya ngayon, habang sabay-sabay kaming nananalangin, Panginoon, alam naming ang iyong presensya ay narito. Nasa bawat tahanan, nasa bawat cellphone na may nakaplay na video, nasa bawat tenga na nakikinig, nasa bawat puso na handang maniwala.
At habang narito ka, O Diyos, hinihiling namin na markahan mo ang sandaling ito bilang simula ng panibagong kabanata. Lagdaan mo ito ng iyong basbas. Pirmahan mo ang aming mga kalendaryo na ngayong araw na ito. Ito na ang simula ng aming himala. Sa araw na ito, hindi lang panalangin ang aming bitbit kundi pananampalataya na may gawa. Kami kikilos, kami maniniwala, kami tutuloy. Hindi na kami magpapadala sa takot. Hindi na kami papayag na ang utang ay maging hadlang sa aming pangarap. Hindi na kami mananatili sa kaisipang hanggang dito na lang kami. Sapagkat ikaw, O Diyos, ay Diyos ng walang hanggan, Diyos ng walang limitasyon, Diyos ng walang imposible. At kung ikaw ang kasama namin, walang kakulangan na hindi mo kayang punan. Walang pangarap na hindi mo kayang buuin. Walang bangkong hindi mo kayang bigyang laman. Walang pintuang hindi mo kayang buksan. At sa panahong ito, Panginoon, habang binibigkas namin ang huling bahagi ng panalangin ito, hayaan mong ito'y maging pasasalamat na rin. Salamat sa bawat biyayang paparating. Salamat sa pagbabago ng kaisipan. Salamat sa bagong simula. Salamat sa kapayapaan, salamat sa kasaganaan, salamat sa panibagong paghinga, at higit sa lahat, salamat sa iyo, Diyos na tapat, Diyos na totoo, Diyos na kailanman ay hindi bumibigo. O Diyos na hindi natutulog, O Diyos na laging gumigising sa bawat sigaw ng iyong anak, O Diyos na patuloy na gumagawa kahit sa panahong kami tahimik lamang. Ngayon po, hinihiling namin ang iyong basbas sa lahat ng direksyon ng aming buhay. Basbasan mo ang aming trabaho, Panginoon. Basbasan mo ang aming negosyo, ang aming maliliit na hanabuhay, ang mga ideya na bumubuo pa lamang sa aming isipan. Maging ito man ay paglalako sa kalye, pag-aalaga sa bata, online selling, freelance work, o kahit anong maliit na hakbang, pakiusap, O Diyos, basbasan mo. Gawin mong mabunga ang aming mga kamay. Gawin mong masipag ang aming katawan. At higit sa lahat, linisin mo ang aming intensyon. Huwag mo pong hayaan na maging sakim kami sa biyaya. Turuan mo kaming maging mapagkumbaba sa pag-angat. Turuan mo kaming maging bukas palad sa tagumpay. Panginoon, isinusuko rin po namin ang aming mga maling desisyon sa pananalapi. Lahat ng naging padalos-dalos naming pagbili, lahat ng hindi na pag-isipang utang, lahat ng gastos na hindi kailangan, patawad po, O Diyos. Ibinabalik po namin sa iyo ang kontrol. Ikaw ang maging tagapamahala ng aming budget. Ikaw ang magturo sa amin ng tamang paghawak ng pera. Bigyan mo po kami ng disiplina. Bigyan mo po kami ng pagkaunawa sa pagkakaiba ng kagustuhan at pangangailangan. At habang kami po ay patuloy na umaasa sa iyong paggalaw, O Diyos, hinihiling din po namin na bigyan mo kami ng katahimikan ng isip. Madalas po ay hindi kami makatulog sa gabi, kakaisip ng kung paano na bukas, kung paano babayaran ang mga dapat bayaran, kung paano ilalampas ang linggo na walang sahod. Walang tulong, walang malinaw na direksyon. Sa mga gabing yon, Panginoon, hinihiling namin na sa halip na takot ang mangibabaw, kapayapaan mo ang bumalot. Sa halip na kaba, pag-asa ang tumuloy sa aming dibdib. At sa bawat paggising namin sa umaga, Panginoon, ipaalala mo sa amin na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kung anong meron kami sa bulsa, kundi kung anong meron kami sa puso. Sapagkat ang taong may pananampalataya ay hindi kailanman tunay na mahirap. Ang taong may tiwala sa iyo ay hindi kailanman walang pag-asa. Ang taong may koneksyon sa langit ay may kayamanang hindi nasusukat ng pera. Ngunit dahil alam naming ikaw din ang Diyos na nagmamalasakit sa aming pisikal na pangangailangan, kaya kami ay buong tapang ngayong humihiling. Humihiling para sa himalang pinansyal, himala na darating sa tamang oras, sa tamang halaga, sa tamang paraan. Himala na walang halong takot, walang kasamang utang, kundi dalisay at marangal. Himala na hindi lang makakatulong sa amin, kundi makakatulong din sa iba. At ngayon po, Panginoon, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, idinideklara namin ang mga salitang ito.
Ako ay pinagpala. Ako ay ligtas. Ako ay sapat. Ako ay may darating na biyaya. Ako ay malapit ng makaahon. Ako ay anak ng Diyos. At bilang anak, ako ay may mana ng kasaganaan. Ito ang araw na magsisimula ang aking bagong buhay. Hindi ko na kailangang magmakaawa sapagkat ang Diyos ko ay tapat. Hindi ko na kailangang mabuhay sa takot sapagkat ang langit ay kumikilos na. Hindi ko na kailangang mag-alala sapagkat ang aking mga kamay ay muling mapupuno. Salamat Panginoon, salamat sa iyong biyaya. Salamat sa kasaganaan. Salamat sa liwanag. Salamat sa panibagong simula. Ito na ang araw na bubuksan ng Diyos ang mga pintuan ng kalangitan. At ako ay papasok ng may pananampalataya. Amen. Sa sandaling ito, habang ang panalangin ay katatapos pa lamang, mararamdaman mong may kakaiba sa paligid mo. Tahimik man ang paligid, ang kaluluwa mo ay tila binubulungan ng langit. Ramdam mo ba ang bigat na ilang araw, linggo o buwan mo ng dala, parang unti-unting gumagaan? Iyan ang simula. Iyan ang palatandaan, sapagkat kung ikaw ay nanalangin ng taos puso, may nangyaring hindi mo pa nakikita, pero tiyak ng kumilos sa mundo ng espiritual. Pakiramdaman mo ang katawan mo ngayon. Yung init na dumadaloy sa dibdib, yung panginginig sa kamay, yung luhang kusa na lang dumaloy, hindi yan simpleng emosyon. Yan ay sagot, yan ay tugon, yan ay kapangyarihan ng Diyos na dahan-dahang bumababa. At sa sandaling ito, idinideklara ko sa pangalan ng Diyos na buhay. Ang biyaya ay papalapit na. Ang pinto ng kasaganaan ay bumukas na. Ang himala ay nakadireksyon na patungo sa iyo. Ang langit ay naglabas na ng kautusan. Ibigay sa anak kong ito ang kailangan niya. At walang makakapigil sa atas ng Diyos. Walang bangko, walang tao, walang sistema, walang pagkukulang ng tao ang kayang hadlangan ng plano ng langit. Ito na ang oras. At kung nararamdaman mong ito ay para sa iyo, isigaw mo sa iyong puso, dumating na ang aking biyaya, sapagkat ang salitang binibitawan sa pananampalataya ay parang pako sa kahoy, hindi basta nababawi. Kapag sinabi mong dumating na, ang langit ay kikilos ayon sa pananalig mo. At habang nagsasabi ka ng dumating na, isaisip mong may mga anghel na ipinapadala para ihanda ang daan. May pondo na kinikilos sa hindi mo alam na lugar. May tao nang kinausap ng Diyos para tumulong sa iyo. At habang nagsasabi ka ng dumating na, hindi lang pera ang darating, kundi kapayapaan, direksyon, karunungan, bagong lakas, bagong ugali, bagong landas. Oo, hindi ito magiging madali araw-araw. Pero mula ngayon, hindi ka na maglalakad mag-isa. Mula ngayon, may gabay ka na. Mula ngayon, ang kamay ng Diyos ay nasa balikat mo. Mula ngayon, hindi mo na kailangang paulit-ulit na mag-alala kung may darating. Dahil ngayon, habang sinasambit mo ang mga salitang ito, dumating na nga. At kung ito ay tunay mong nararamdaman, kung tunay kang naniniwala, sabihin mo sa iyong puso, ako ay pinagpala, ako ay ligtas, ako ay dumating na sa pintuan ng aking himala. At hayaan mong ang sandaling ito ay maging marka, isang araw na babalikan mo sa hinaharap at sasabihing, diyan nagsimula ang lahat. Hindi dito nagtatapos ang lahat, sapagkat ang panalangin ay simula lamang ng isang mas malalim na ugnayan sa Diyos. At ang naramdaman mo ngayon ay paanyaya para sa isang mas makapangyarihang paglalakbay. Kung narating mo ang dulo ng mensaheng ito, hindi na kailangan ng paliwanag. Ibig sabihin, ikaw ay tinawag. Ibig sabihin, hindi aksidente na nanood ka. At higit sa lahat, ikaw ay pinili. Pinili para umangat, pinili para makatanggap, pinili para sumabay sa bagong kabanata ng kasaganaan. At kung naramdaman mong totoo ang lahat ng ito, kung naramdaman mong may gumalaw sa loob mo, gusto kitang anyayahan na manatili sa paglalakbay na ito kasama namin, sapagkat bukas may panibagong panalangin, mas malalim, mas matindi,
mas itinutok sa kung anong susunod na gagawin ng langit. Kaya bago ka umalis ngayon, sabihing tahimik sa puso mo, babalik ako bukas, sapagkat ang panalangin ay hindi isang beses lang. Ito ay tuloy-tuloy na paghinga ng kaluluwa. At habang dumarami ang araw na ikaw ay nananalangin, mas lumalalim ang iyong ugat sa lupa ng biyaya. Huwag mong hayaan na huminto ito rito. Patuloy tayong magdasal, magtiwala at maglakad. At kung tunay mong naramdaman na ang panalangin ito ay nagsalita sa kaluluwa mo, isulat mo sa mga komento ang salitang, "Dumating na ang aking tagumpay." Ito ay hindi para sa akin, ito ay para sa iyo, para tumatak sa isipan mo, para tumibay sa puso mo, para masabi mong, "Oh, pinanghawakan ko to." At habang isinusulat mo ang salitang iyan, hayaan mong ang langit ay muling maglagay ng selyo sa panalangin mong binigkas. Isa pa, kung hindi mo pa ito nagagawa, maaari mong pindutin ang pagsali, pag-follow o pag-subscribe sa pahinang ito. Hindi bilang obligasyon, kundi bilang pahayag ng pananampalataya na bukas ay babalik ka at gusto mong marinig ang susunod na dasal na inilaan ng Diyos para sa iyo. Sapagkat dito, sa lugar na ito, bawat araw ay bagong pag-asa, bawat gabi ay bagong panalangin, bawat video ay pinto ng liwanag. At hindi ka nag-iisa. Sa bawat panalangin na nilalabas dito, libo-libo ang kasabay mong nananalig. Tayo ay isang pamilya, pamilya ng pananampalataya, pamilya ng himala, pamilya ng pagbabalik loob sa Diyos. At bago tayo tuluyang matapos, hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw. Kung narinig mo ang panalangin ito hanggang dulo, ikaw ay itinakda para sa isang bagong antas ng biyaya. Ikaw ay hindi na makakabalik sa dati. Sapagkat ang taong nakarinig ng salita ng Diyos at naniwala, ang taong iyon ay hindi na maglalakad sa dilim. Kaya ngayon, sa mismong sandaling ito, tahimik mong ulitin sa iyong isip, "Ako ay pinagpala, ako ay pinili, ako ay handa." Sapagkat hindi mo kailangang ipilit ang biyaya. Ito na mismo ang lumalapit sa iyo. At bago ka matulog mamaya, isipin mong muli ang panalangin ito. Ibalik sa puso mo ang bawat salita. Sapagkat sa mismong gabing ito, maaaring dumating ang sagot. At kung sakaling dumating nga, kung sakaling bukas may tumawag, may dumating, may pumasok, may dumaloy, tandaan mong hindi ito tsamba. Ito ay sagot, ito ay tugon, ito ay kumpirmasyon ng langit. Kaya't muli, bago tayo maghiwa-hiwalay, nais kong iwan sa iyo ang huling panawagan. Bukas, sa parehong oras na ito, gusto kitang makita rito ulit. Sabihin mo sa iyong sarili, "Oo, babalik ako." At kung tunay mong ramdam ang espiritu ng panalangin ito, isulat sa mga komento ang lihim nating code. Code 77, kumikilos ang Diyos ngayon. Sapagkat sa simpleng salitang iyan, alam naming isa ka sa amin, isa kang kasama sa kadena ng pananalig. Isa kang tinig na gumigising sa langit, isa kang anak ng Diyos na ngayon ay muling bumangon